mas sagrado ang batas. Pero hindi ito magtatagal! Magiganti ako! Binili ni Vincent si Randy na huwag niyang sasabihin kahit kanino yung tungkol sa pakikipagkita ni Rafael kay Elisa dahil yun ang utos sa kanila na simula sa mga sandaling yun ay kasama na sila sa mga confidential na lakad ng presidente at may tiwala na siya sa kanila kaya wag na wag niya itong sisirain. Habang nakahanda naman na si Rafael sa araw ng kanyang panunumpa ay pinagmasdan niya ang sarili niya sa salamin nang sakto namang nilapitan siya ni Mercedes na tinanong niya kung handa na ang asawa niya. Pinaliwanag ni Rafael na buong buhay niya ay pinaghandaan niya ang bagay na yun pero hindi niya inaasahan na sa ganung paraan siya magiging pangulo na agad namang sinabi ni Mercedes na siya ang karapat-dapat sa posisyon dahil may tiwala ang taong bayan sa kanya. Sabay tumawa ito dahil siya na ang First Lady na hindi na siya pangalawa pero buong bansa ang kaagaw niya sa kanya kaya hindi na umimik pa si Rafael na naalala na naman niya si Christine sa mga sandaling yan. Galit namang sinabihan ni Danica si Eric na lubayan nila si Moises at wag na wag nilang idadamay, sabay minura niya si Eric kaya tinuro siya nito at sinabihan niyang manang-mana siya sa kanyang tatay. Habang naghahanda naman si Divine ay pinuntahan siya ni Jaime sa kwarto niya na pinuri siya nito na blooming si Divine na agad naman siyang nagpasalamat. Sakto namang pumasok si Felicia para sana magpaalam pero andoon si Jaime kaya tinanong siya kung hindi siya sasama sa kanila na nagpalusot naman ang dalaga na kailangan siya ng mga kaibigan niya para sa fundraising nila sa Beta Sigma kaya giniit ni Jaime na humabol siya pagkatapos nila. Nang makaalis si Felicia ay humingi ng dispensa si Divine kay Jaime na sinaad ng matanda na mahalaga ang acceptance at iba pa ang loyalty na nangako naman si Divine na sila ni Felicia ay mananatiling isang pamilya kasama siya kaya agad naman siyang hinalikan ng matanda. Pinuntahan naman nila Mang Estong at Grace kasamang kanilang abogado sila Aling Nadia at Melanie sa hospital. Pinaliwanag ng abogado nila na sa pagtulong nila kay Moises ay obstructions of justice ang ikinaso nila sa kanila na pwede silang makulong ng 6 na taon. Giniit ni Aling Nadia na sigurado siyang si Diego ang nagpahuli sa kanila na hindi na siya naawa lalo na kay Melanie. Sabay pinakita pa niya yung sugat ng dalaga sa braso na si Diego ang may kagagawan para sa pamilya sagrado. Pinaliwanag naman ng abogado na wala silang concrete evidence na nagtatrabaho si Diego sa pamilya sagrado na ang pwede lang nilang ikaso ay physical injury at pwede din nilang ipacheck kung lisensyado yung baril na ginamit ni Diego. Agad namang pinaliwanag ni Mang Estong na ang mga salita lang ang pwede nilang panghawakan at ang pangako ni Eleazar pati ang pangako ni Rafael pero hanggang sa mga sandaling yun ay wala pa rin. Sabay sinaad din ni Grace na hindi din nila alam kung asaan si Moises sa mga sandaling yan. Tinembrehan na ni Eric si David na papunta na siya sa Crestwood at siguradong magandang regalo si Moises para kay Jaime. Habang sa pag-upo ni Rafael ay mag-uumpisa na ang pagrarally ng mga tao kasama sila Mang Estong at Grace. Sa panunumpa naman ni Rafael ay mangangako siya na sagrado man ang pamilya nila ay mas sagrado pa rin ang batas dahil itatama na niya lahat ng kasamaan ni Jaime. Sa kanyang pag-upo ay maghahari ang kabutihan sa kanyang puso pero gagawin lahat ni Jaime ang paraan para tuluyan niyang makontrol si Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.